Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin ang Detroit Pistons. Dekada 80 o 80s hanggang sa early 2000s, ang Detroit Pistons ay isa sa mga pinakasikat na team sa NBA dahil madalas ay contender nga sila. Ganun pa man simula nang mawala ang core ni Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rasheed Wallace at Ben Wallace, ang team na ito ay naging isang team na madalas aasahan mo ay nasa dulo ng standings. Subalit ngayon, for the first time in 9 years ay may winning season na sila. Ibig sabihin, humigit nga sa 41 games ang panalo nila sa isang season. At malaking dahilan dyan ay si Cade Cunningham. From being the worst team last year with only 14 wins sa buong regular season, ngayon nga ay may 42 wins na sila at hindi pa nga tapos ang season na ito. Nang lumipat sa team na ito sila Tobias Harris at Tim Hardaway Jr., akala ng madami ay lumipat sila sa isang team na walang pag-asang makapasok sa playoffs. Well, ang Sixers at ang Mavs nga yata ang hindi makakapasok sa playoffs ngayong season mga kaibigan. Kung may duda pa man nga ang fans na hindi deserving si Cade Cunningham na maging ang number 1 pick sa kanilang draft class ay ewan ko na lang. Nag-a-average siya ngayon ng 25.7 points, 6.1 rebounds, and 9.2 assists per game. At hindi nga ito empty stats ang tulad kay LaMelo Ball o kung sino pa man. Ang mga stats na ito ay nagre-resulta nga sa mga panalo. Hindi inaasahan na gagawa sila ng malalim na playoff run ngayon, subalit ito na nga ang simula para sa Detroit Pistons. At base sa pinapakita ni Cade Cunningham ngayon, tiyak na dadami nga ang star players o mga free agents na gugustuhin na kumampi sa kanya at lumipat sa Detroit Pistons. Tahimik lang nga si Cade Cunningham at very low maintenance star. May edad pa lamang din ito na 23 years old at tiyak na magiging isa sa mga leading MVP candidates balang araw kapag pumasok na siya sa kanyang prime at maiiwasan niya ang mga injuries. Sa rivalry nga nila ni Jalen Green na nabuo simula pa noong mga high school sila ay tila ba lumalayo na nga si Cade Cunningham dito. Andun nga kay Jalen Green yung talent at athleticism, subalit nakakalamang nga sa basketball IQ si Cade at sa consistency. Nagtatala naman si Jalen Green ng dissenting 21.5 points, 4.7 rebounds and 3.4 assists per game. Subalit ang kanyang efficiency ay bagsak. 42% lang nga siya sa field at so far ay itong pinagkaiba niya. Si Jalen Green ay shot creator at shot maker. Subalit kapag minamalas na nga siya ay wala na siyang ambag sa loob ng court. Kaya nga minsan sa crucial minutes kapag off game si Jalen Green ay mas ginagamit na ng Houston Rockets si Amen Thompson at Dillon Brooks kaysa sa kanya. Mas complete nga mga kaibigan at consistent na player sa ngayon si Cade Cunningham kaysa kay Jalen Green. Subalit who knows, baka naman humabol at biglang mag-improve ng husto ang shot selection at IQ ng Filipino-American player. Kung hindi nyo nga nakikita ang pinagkaiba nila, si Cade Cunningham ay isang franchise player na nagdadala o magdadala ng star player sa Pistons, habang si Jalen Green naman ay isang player na nasasama sa trade rumors at nakikita bilang isang trade piece para makuha ang isang star na tulad ni Kevin Durant. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?